Nagsagawa ng kilos protesta sa Malcolm Square, Baguio City ang mga kabataan at progresibong grupo upang ipanawagan ang pagtigil sa korupsyon sa mga infrastructure projects. Character demolition and assassination. Kami pa ang pinalabas na kami yung corrupt and cases were filed against us. And surprisingly, it was even used against us during this election. Only to find out, nalaman ko pala na February pala, na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas, na-dismiss na pala yung mga kaso. Ayon kay Magalong, hindi lamang mga kontratista ang dapat panagutin kundi mismong mga politikong nasa likod ng mga anomalya. Itong corruption na nangyayari po na ito po is syndicated na, highly organized crime. Kung ang nakikita nyo, akala nyo yung mga contractor lang ang may sala. Hindi po yan. May sala ang contractor, may sala yung mga involved dyan sa mga infrastruktura ng proyekto. Hindi pa yan. Ang pinaka-sakim dyan, pinaka-mastermind dyan, yung mga politiko. Kaya hindi ho dapat tayo huminto. Dahil ito'y laban ho natin para sa kabataan, laban din ho natin to para sa ating bayan. Binigyan din ni Magalong na dapat magpatuloy ang social activism bilang paraan ng pagbabago. Because this is the only way we will be able to change the world. Sabi ko nga it does not take one to have a title, to have a position, to have influence, to have faith, to have money. All you have to do is have that courage to change the world. And you are practically doing it now. Hinikayat din ng alkalde ang mga Pilipino na matutong pumili ng matapat na lider at huwag magpalinlang sa pera at kapangyarihan. Panawagan ni Magalong huwag hayaang masira ng korupsyon ang moral values ng mga Pilipino. Iginit din niya na ang laban kontra sa katiwalian ay hindi lamang para sa Baguio kundi para sa buong bansa. Grace Doc Tolero, humahataw sa balita ngayon.